Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ulitin ko President Bongbong Marcos at First Lady Risa Araneta Marcos, Madam Is Is lang, hanggang S lang tayo S. Kayo na bahala doon. Pag-usapan natin to. Ano ba nangyari kasi dito kala kasi napag-uusapan to ngayon yung about dito sa sakit nila. May sakit daw. Naalala niyo po ba yung binlag ni Talano Gold na virus, na panibagong virus na kaagad naman pong sinupalpal ni Ed Linggaw dahil yun po ay fake news. Dito naman may isa pong vlogger na nag-content na baka daw ito yung sakit daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yan? Ano yan? Ano yung S na yun, Oy, wala akong sinabi. Malinis ako, wala akong sinabi. Ang ganda-ganda ng sinabi ko. Sabi ko, Lisa Araneta Marcos, Madam S. Ay. Bad. Sorry. Sorry. Papapahinga ng kape? Masakit tiyan ko. Kakatawa dito sa masakit yung tiyan ko Please, Father, I need coffee. I love you. Kailangan natin bisa ututoy lang natin yung mga yun. Wala akong sinabi disclaimer wala akong sinasabing ahas na puti. Smag. Sorry. Bastos. Bad. Wala akong sinasabing ganun kayo nagsasabi nun alam mo na yun. Ay, putay na. Wala. Saan na yun? Buisit na yan? Wala ito na yun. Yan, sakit ni PBBM. Ano po ba yung sakit ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano po ba yung sakit? 1,000 viewers na! Naku po, paktay tayo nito. Issue na naman to. Akala ko ba, sirang-sira na ako. Bakit 1,000 nalolood sa akin? What the meaning of the fucking shit? What the meaning of the chapuradong may latek na may putik? Alam niyo ito, shoutout nga po pala sa lahat ng buwabanat sa akin. Kapag naaalala niyo po yung mga malalansang nakaraan niyo sa karagatan, huwag niyo naman ako'y damay. Malalansang nakaraan. Yak. Yak. Kadiri. Malalansang nakaraan sa karagatan. Bars. Rhyme. Di nyo kaya yun, wala kasi kayo utak O ba, Giorno Julie Baiza? Julie, ikwento mo nga, ano ba yung sakit ni BBM? Pops J, nakakaranas daw ng flu-like symptoms sina Pangulong Bongbong Marcos tsaka si First Lady Liza Araneta Marcos. Ano yung flu-like syndrome? Flu. Legs. Syndrome. Flu, sakit. Legs, hita. Syndrome. Yung vitamins yun, di ba? Di ba? Tama ba ako? Yung Centrum. Syndrome pala. Sorry. Akala ko yung vitamins. Syndrome. Syndrome pala. Sorry. Sorry naman. Tao lang. Akala ko kasi bukol flu at bukol. Alam mo, may vlogger ako na napanood na ganyan. Ano sabi ni Sir Agi? Nako, baka yung
ano to? This is X ng vlogger na fake news. Oo nga, hindi kaya ito na yon? Hindi kaya yung binilag ni yung nilabas ni Talano Gold na sakit? Hindi kaya ito na yun? Ito hindi naman po tayo nananalangin ha. Huwag naman po tayong ganun. Napaka-bad nyo naman. Hindi po tayo nananalangin na magkaroon. Pero hindi kaya totoo yun? Tapos kaya lang kinontra ni Ed Lingaw para hindi masisi si Pangulong Bongbong Marcos at Madam Lisa. Oh shit. Ng PCO kagabi, continuous naman daw yung pagtitake nila ng medicine at saka ng fluids para mawala yung mga simptomas nila, no? Pero in-advise kasi ng kanilang attending physician na magpahinga muna ang Pangulo at saka si First Lady. Dahil nga daw yan sa sunod-sunod, Pops J, na mga aktibidad ng Pangulo nitong nagdaang mga araw. Kung maaalala, Pops J, nitong Marso pa lang, tatlo na yung foreign trip ng Pangulo, no? Yung una, yung kanyang okay. Sakit nga sa hita. No, tama ako, no? Sakit sa hita. Okay. Sakit lang sa hita, grabe naman. Yan oh. Pres Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos may flu. Like pala. Akala ko leg. Like pala. Flu-like symptoms ayon sa palasyo. Okay, akala ko legs na. Sa Melbourne, Australia, sinundan ng tuhog na foreign trip sa Germany at saka sa Czech Republic. So halos kakabalik lang ng Pangulo nitong linggo. Oo. And nilinaw ba yung klase ng flu na tumama dito kay BBM? So ngayon iniintay natin, Pops J, na maglabas nga ng health bulletin ang palasyo, no? Ang nakarating lang sa amin is yung flu-like symptoms at saka stable naman daw yung vitals ng Pangulo at ni FL. Hindi malubha, no? Hindi malubha. Pero hindi ba nahirapan yung palasyo na ipaliwanag sa inyo? Kayo nagko-cover kay BBM, no? Pangulong BBM. Hindi ba nahirapan kung anong klaseng flu? Kasi minsan, pag di sakit ang Pangulo... Sinabi na nga sa'yo na flu. Ano ba gusto mo malaman? Saraulo din tong nag-i-interview no? Parang gusto siyang parang gusto niya may palabasin. Hindi ba na-explain sa inyo kung ano pa bang ibang flu? Parang duda siya. Parang duda siya dun sa sinasabi ng babae. Bukol-bukol. Bakit ba bukol-bukol? Saan galing bukol-bukol na yan? Talagang iba na yan, di ba? Oo. Paano ipinaliwanag sa inyo? Actually, kahapon, supposedly, merong event ng Pangulo na hindi natuloy. Yung unang abiso sa amin, sabi? Yan yung sakit man talaga na yan, dapat sana Uy! Bad! Gerald Buhat, bad dyan, ha? Bad dyan. Huwag ka mananalangin ng ganyan. Soon. Soon daw. Visit. Soon. Okay, wag muna ngayon. Ito naman to. Grabe naman. Corona, antivirus na yan. Corona. Uy, bagay yun ha. Corona. Corona antivirus. Patay lang, may bago na naman silang pangalan. Nung nakaraan, pinangalanan ko ng na antivirus Ngayon, Corona antivirus. Reset. Urgent matter. So, syempre, walang kinalaman sa kalusugan. Diba, kapag ganyan, ang tanong mo na agad, ano po itong urgent matter na to? Hindi kaagad tayo nasagot ng palasyo tungkol sa sinabi nila na yon. Pero nung gabi, inilabas nga yung statement na apparently, may sakit pala at nakakaranas nga ng flu-like symptoms. Kulang sa bakasyon yan. Kulang sa bakasyon. O bakit? Ilang bansa na ba? 3, di ba? German ba? Tama? Ano ba yung mga pinuntahan niya?
Baka kailangan pa ng mga ano yan, mga 3 travel, no? Baka kailangan pa ng travel, kailangan pa ng panibagong panibagong travel sa ibang bansa. Baka medyo nakulangan. Tama nga naman yung suggest ni Bantay Bayan na kulang na sa travel. Naka 23 travel na. Kaya pala. Uy, naman, syempre pray natin. Pray natin, wag naman kayong ganyan. Plastic yun, no? Ang plastic ko, no? Ang plastic ko, no? And of course, from day one, kino-cover mo na si BBM, no? Ano ba ang 1,000 ni BBM? Naku po. Ito ba, talagang... Mukhang magwa 1.5 viewers po sa tayo ngayon. Bihirang dapuan ng sakit o talagang maingat? Actually, sa ilang taon na rin... Wait lang ito lang napapansin ko ngayon. Ito napapansin ko nung panahon ni Tatay Digong, alam naman natin na may sakit si Tatay Digong, di ba? Pero hindi masyadong nababalita. Ba't dito, nagkaroon lang ng sakit sa alam ko hindi naman malala tong sakit na to Ba't parang pinagkakaguluhan? Sabi dito ni Jersey, Boss J, ganyan lang nangyari sa kasama ko sa work. Sobra kaka-travel nila, nagkasakit sa hawa ng Diyos, namatay sila. Uy! Bullshit! Binasa ko pa yun, gagi. Uy, wag naman kayong ganyan. Hindi tayo katulad. Ito mga ka-DDSI, wag tayong tutulad, no? Wag tayong tutulad sa ugali ng tiga-kabila. Kasi yan ang, di ba, hinihiling nila katulad ni Trillanes, ni Trililing. Di ba, na hinihiling ho nila na wag naman ho sana mangyari, no? Na ma-stroke etong si Tatay Digong na hindi na daw aabot ng 2028. Napanood nyo ba yung video ko? Nandyan po yun, legit po yun. Sinabi ni Trililing yun. Wag po tayong gagaya doon dahil hindi naman po yan yung tinuro sa atin ng ni Tatay Digong Pero kung mangyayari man, di condolence. Tsaka ba talaga, Jay? Jay, ano ba talaga? Bakit? Hindi advance. Advance condolence. Buisit. At least nag-advance. Hindi na, para pag nakalimutan, hindi na sasabihin. Diba? At least diba, nag-advance na ako. Hindi na, kailangan na, nakalimutan ko. Condolence, ha? May ganun ba? May peace tayo. No. Ilang beses na nagkasakit nang nakaupo sa pwesto. Nitong December lang, kung maaalala natin nga, huling tinamaan ng COVID ang Pangulo. Pero kahit na ganun, Pops J, walang ibang in charge, kundi siya pa rin. JG, saan ka ba talaga kakampi? Siyempre, DDS. Habang buhay ko, hanggang kamatayan ko na ho ito. Hanggang kamatayan ko na ho ito dadalhin yung pagiging supporters ko sa Duterte. Kakaroon ng mga through teleconference, mga virtual meetings kahit na may sakit ang Pangulo. Pero lately, napansin natin nung nandun siya sa Germany at saka sa Czech Republic, parang madaming beses na inuubo at saka sinisipon siya sa mga speech, tuwing speech. Okay. So I think, and we're assuming na dahil ito sa... Kaya pala. Kaya pala yung interview niya dun sa Amerika, yung what? Okay. Kaya pala. Ang init, grabe. No, kaya pala yung video na napanood natin. Oy, Ma'am Nadit, mega love shoutout. Kaya pala yung napanood natin nagka-utol-utol dun si Pangulong Bongbong Marcos. Yung what? That's that funny. Grabe, no? Ang lakas mong
Ang lakas mong basag nung nag-interview kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niyo, what's that, honey? May sipon pala, tsaka ubo. Okay. Na klima nga doon. Nung pagbalik ng Pangulo, nung hanggang Tuesday na lang yung naging event niya. It was yung Visit yung comment dahil hindi yun sa ubo, bangag yun. Visit! Oy, di pinagsasabihin niya, mapahamak ako ha. Huwag namang hunggin yan. Huwag naman pong bangag. visit courtesy call ni US Secretary of State Anthony Blinken at saka yung pag-attend niya sa World Economic Forum. Nitong nakaraang araw, nagharap sila PBBM at US Defense Secretary. Hindi, kasi malamig kasi sa ibang bansa. Intindihin na lang natin. Tsaka ba't kaya ganun, no? Ba't parang takot na takot sila? Hindi naman pala yan malala eh. Ba't binabalita pa? Dapat ibalita nyo, eto sa lahat po ng mga network dyan na siyempre kakampi ng gobyerno. Dapat ang binabalita nyo kung ano po ba ang naging magandang kinalabasan ng travel ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. Yun po dapat, hindi yung sakit Tinan mo ilang minutes to, 7 minutes. Kung nag-report kayo dyan, kung nag-update po ba kayo kung ano po ba yung magandang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, di sana natuwa po kami. Ubo, sipon, wala kaming pakialam dun. Maraming pera yan. Maraming pambiling gamot yan, ha. Alam namin yan. Isang turok lang dyan. Isang turok? Ano yung baboy? Isang turok lang ng vitamins, ng gamot, tapos na yung ubot sipon na yan. Ang inaantay po namin dito, yung update po, kung ano po ba yung naging magandang kinalabasan ng mga travel po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun po yung inaabangan namin. Hindi po yung ano yan. Blue light Centrum. Centrum. Visit na yan. Di mo namin inaabangan yan. Akala pa naman namin kung ano na. Blinken, gaano kahigpit sa palasyo kapag may foreign officials na bumibisita? Kabisado mo. Gaano kahirap? Alam mong may bisita. Mayroon ba? Kasi minsan, yung gate 6 kung saan kadalasan pumapasok yung mga foreign officials. Di ko po may alam. may police mobile. Kasi kapag sa karaniwang araw, halos tahimik naman doon Usual, Pulbur. yung PSG lang yung nakabantay. Pero sobrang tight ng security talaga. Iba yung Maraming atmosphere salamat. kapag Oy, Ma'am mga Jasmine. ibang opisyal na nasa palasyo. Sa gate pa lang usually Pops J kasi sa Malacanang bago ka makapasok, kailangan ng gate pass. Kailangan ng car pass, kailangan ng sticker. So doon pa lang sa pag-check ng mga sasakyan pumapasok. Talagang mahaba yung pila dyan. And maraming nakapaligid na mga police mobile. Pagka may mga foreign visitors. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin yung ginawa niya doon sa ibang bansa. Ano na bang balita doon? Kung nasayang ba yung pera namin na ipinang travel, ganon. Ilang naman si Secretary Blinken yan, maraming beses na may mga prime minister na nagpunta sa palasyo. Mainit na balita nga yung ABC clip ng behind the scenes interview. Siguro dito sa Malacanang, mas pinahigpit kapag may Sa mga hindi nakakaalam, Pops J, yung ABC official yung reporter yung naging situation or yung behind the scene. Correct. Kung ano yung nangyari nung ini-interview niya yung Pangulo. Nung natanong kasi tungkol sa korupsyon. Korupsyon. Ang sabi ni Sarah Ferguson, yung reporter, parang in a way medyo na-intimidate or tinatry daw na kausapin ng team ng Pangulo, yung kanilang producer. Tinanong natin yan sa palasyo na itanong natin kung totoo bang sinubukang harangin. Pero sa ngayon, hindi pa tayo nakakatanggap. Naku po. Ginawa nyo na naman. Yan na naman tayo. Ginagawa nyo na naman kaming tangay. Kitang-kita na dun sa video na may lumitaw dun sa likod na sinisenyasan yung nag-i-interview na i-stop muna yung interview kasi na-hot seat si Pangulong Bongbong Marcos. What's that, Manny?
Nakikitang-kita naman na. Huwag na ho kayong magsinungaling. Yan yung pinagkaiba ni Tatay Digong at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ho natin siya pinagkukumpara sila, no? Yung mga vlogger kasi dyan, ang mga tansu-dugyot vlogger, ay pilit ho nilang laging inaangat si Pangulong Bongbong Marcos na kesyo ganito, kesyo ganyan. Si Tatay Digong daw, walang kwenta. Ngayon, nirerebatan mo natin yon. Ayan yung pinagkaiba ni Bongbong Marcos at ni Tatay Digong. Si Tatay Digong never po yang nabastos sa ibang bansa. Tandaan nyo yan. Napakalaki ng respeto ng mga tiga-ibang bansa kay Tatay Digong. Ha? Yan yung itatak nyo dyan sa utak nyo. Puro na lang kayo angat sa presidente nyo tapos dinadown nyo si Tatay Digong. O ngayon, supalpal kayo. Ibang bansa, binabastos kayo. Puta na, hindi nangyari kay Tatay Digong yan. Sa inyo lang yan nangyari. Kaya tigil-tigilan nyo kami. Na mataas ang respeto ng taga-ibang bansa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kay Tatay Digong di nangyari yan, ha. Yung what's that funny? What's that funny? What? Ang hirap na magsalita dito eh. Sarap sana magsalita ng bangag eh. Sagot mula sa Malacanang tungkol nga doon sa inilabas na clip or interview ng ABC. Ibig sabihin, nakalusot at nabulaga, no? Nabulaga ang palasyo. Ganun ba ang sinasabi mo? Karaniwan kasi sa mga interviews ngayon, ibinibigay yung set of questions sa Pangulo. Sa mga ambush interview, parang talagang advance questionnaire. Ano ba yung mga itatanong? Kahit sa mga kapihan sa media, tuwing may foreign trip, may press con, or kahit sa mga ambush interview, ibinibigay. Hindi natin alam ano yung protocol kapag sa international media. Kung paano yung setup nila. Mas maluwag. Baka, we're assuming na mas maluwag. Oo. Hanggang bukas, kanselado ang aktibidad. So, ibig sabihin, yung sakit ni Pangulong Bongbong Marcos ay dapat isisi sa mga tiga-ibang bansa. Ganun ba? Kasi parang mas maluwag. Ang pinapalabas kasi nila dito, parang mas maluwag daw. Parang hindi daw maingat yung mga tiga-ibang bansa. Ito talaga itong mga to. Nagpa-away pick na nga lang kayo sa media tapos ngayon nanghahanap pa kayo ng damay.